Kumusta mga ka-DIY? At update lang ang, papakita ko ngayon dun sa may, ginawa kong, enclosure para dun sa lithium-ion batteries yung ina-assemble ko na dati nakalagay yan doon. Ngayon ay, dahil nga lithium-ion ay, medyo delikado 'pag sa indoor natin lalagay. Kaya ipapakita ko yung ano, yung, enclosure na nasa labas. Ito tayo ngayon at ang, mababa yung araw namin nandun lang. Mga 12:00 ng tanghali ngayon. Pero yung araw namin ay parang 8 AM lang, o parang 7 AM lang 'yan. Kaya mababa yung araw hanggang sa lulubog yung araw mamaya diyan. Bale gaganyan lang yung araw, tapos dito sumisikat. Kaya, maiksi yung ano namin, ang araw dito pagka-winter. At, 'yan yung ating, solar panel nandiyan. Kaya nga makikita niyo kung bakit ganyan ang posisyon nung panel, yung pagkakalagay ko. At dati doon pa nga 'yan, nakatayo 'yan dati no'n. Pero 'yan nilipat ko, medyo binago ko ng konti. Medyo na-upgrade ng konti yung ano, yung mga frame niya pero kahoy lang 'yan. Kasi hindi naman permanent na ilalagay. At saka meron pala ako ditong ano, bale ano 'yan, dalawang 350 watts 'yan, bale 700 watts. Tapos meron pa ako dito sa ano, sa bubong nito ang aming, summer house. Ayan, puro mga ano lang 'yan, yung rail na ginawa ko kasi puro kahoy, may konting metal. Dahil mahirap maghanap talaga dito ng ano, ng, accessories o yung mga aluminum na ano, na accessories, mga L-foot, yung tinatawag na mid gano'n. Buti pa sa Pilipinas, napakaraming ano, mabibiling ano, ito, yan. Bale, ito selyado ito. Meron itong sealed, naka-sealed ito. Meron akong kinabit na seal para kapag masyadong maginaw ay hindi papasok yung lamig. At ngayon makikita ninyo yung temperature dito. Ayan, meron tayong 12.3 degrees temperature kaya ano, ang recommended na temperature ng mga lithium ion ay, dapat hindi bababa yan ng 10 degrees para gumagana pa rin ng normal. At hindi ko lang alam yung sa high temperature kung ilan. Pero yung nakita ko, natatandaan ko lang ay, 10 degrees below ay, gagana pa rin siya kaya lang ano, hindi siya yung talagang ano, yung normal na gagana. Kaya ano, ibig sabihin 'pag nagcha-charge siguro may diperensiya 'yan dahil nga sa temperature. 'Yan kaya ang plano ko diyan, kasi itong nakalagay nating temperature sensor ito, meron akong sensor do'n para sa heat ito. Ibig sabihin 'pag, umabot 'to ng 28 degrees dito sa loob ay automatic mag-o-on yung fan. Meron tayong out, bale yung fan pabuga palabas, meron naman tayong papasok, ito. 'Pag may hangin, bumubukas yan, pagka ano, 'pag umandar na yun, dahil nga selyado 'tong loob, 'pag umandar yun, pahigop yung hangin, ito naman papalabas yung hangin dun, ito naman pahigop, kaya bubukas lang ito. Bale gravity lang 'to na ano, kaya bumubukas yan. At yan, hindi pa nakakabit itong mga ATS at saka yung ating, RCD na tinatawag. Bale ito meron na 'tong 240 volts. Yun ang voltage namin dito, 240. At, yan yung ating koneksyon. Bale solar panels, yung 350 watts times 2, connection sa series, connected series yun kaya naging 700 watts. Bale ito 700 watts, 700 watts yung nandun na panel, yun 700 watts yun. Bale parang, 2 series, 2 parallel ang connection niya. Ibig sabihin pala hindi pala 2 series, 2 parallel.
Bale 2 series, separate sila ng SCC. Kasi yun ang dati kong connection, 2 series na 2 parallel sa isang, SCC. Pero ito pinaghiwalay ko siya at, may tig-isa silang, charge controller. Bale yan 100 volts, 50 amperes naman ito. Bale yan ang maximum current, maximum yung VOC natin, 100 volts. Kaya ang pumapasok lang ngayon na voltage dito ay halos, nasa 80 volts lang. Hindi pa umaabot ng ano, kaya hindi aabot ng 100 yan. Bale pumasok dito, tig-isa sila ng circuit breaker. Pumunta yung isa dito at yung namang isa, yung gray, dito sa input ng EV. Ayan, at yun namang sa battery ang nangyari ay pumunta sila dito sa ating ano, ginawa ko itong, bus bar na, copper pipe ito. Pinitpit lang, inipit ko lang sa vise para maging flat siya. Kaya diyan naka-connect lahat yung ating negative nitong ating battery, tapos yung negative din ng battery, tapos, negative pala ng ating SCC papunta rito. Tapos yung negative ng battery, tig-isa din yan. Bale parang dalawang 24 volts na 100 ampere hour. Kinonect ko sa parallel. Bale yung negative nung ano, galing ng BMS, negative din ang galing BMS, pumunta ron sa negative side na ating bus bar. Tapos, yun namang positive, galing din dito sa ating positive nung battery. Nakadirect yan sa positive. Ganon din dun sa baba. Kaya ito yung galing sa baba, positive. Pumasok dito sa ating bus bar. Ito namang positive naman itong battery ng nasa taas ito. Pumunta naman dito sa bus bar. Tapos yung positive ng SCC dumaan ng fuse. Paglabas naman yan, pumasok lang dito. Ganon din dun sa kabila. Pumasok lang din dun sa positive. Tapos yun namang connection naman natin ng ating inverter. Bali ito pala ay 24 volts, 3,000 watt. Ang negative supply, dito lang, direkta. Yun namang ating positive, pumunta rito, dumaan ng fuse. Tapos, circuit breaker pala, pumasok dito sa ating bus bar ng positive. Kaya yan ngayon ay live yan. Naka-on ito magmula pa nung sinet up ko noong summer dito, nung mga May. Sinimulan ko na yan. Kaya hindi pa tapos. Kita nyo naman yung mga wire ay nagkakalat pa. Bale ang sinusuplayan pala ng ating inverter ngayon ay yung mga ilaw, garden lights. Hindi nyo makikita kasi naka-off pa lang. Tsaka yung buong summer house. Tsaka doon pala, sinusuplayan niya. Mayroong TV doon, stereo. Pero dinisconnect ko muna papunta doon sa mismong bahay. Dahil yung charge ng battery galing sa ating panel ay hindi niya gaano na-fully charge dahil nga maigsi yung araw namin. Ayan, kagaya ngayon ay papakita ko yung ano, kung ilan yung binibigay ng panel na yan. Ayan ngayon, bale 700 watts. 700 watts yung nasa bubong doon. Bale, ito ang binibigay niya ngayon. Ang pinapasok niya sa ating battery. Bale, ito yung ating inverter ngayon. 23.63 volts. Ganun din dito sa ating MPPT1 at saka yung MPPT2. Bali, yan yung 1 tsaka 2. Kaya kung titignan ninyo ngayon, ito po ng MPPT1 ang ipapakita ko. Ayan, ang sinusupply ngayon nung MPPT1, yun yung panel dun. Nasa kalahati lang siya ngayon. 317 watts ang sinusupply niya. Tapos yun namang isa ay 170 watts. Ayan, 171 watts.
tsaka 317 watts. Kaya kung i-click ko diyan, kahit saan diyan sa MPPT 1 or 2 ay, naka-ano 'to, naka-network ito. Bale ito yung tinatawag na smart networking. Kaysa bubuksan kong sabay yung o paisa-isa yung ating MPPT ay eto makikita ko yung, total network o yung network total power niya, 499 watts. Bale yan yun, i-a-add mo lang yung sinusupply nitong MPPT 1 at saka nung 2. Kaya kahit saan diyan, pindutin ko yung MPPT 2, ay i-a-add niya yung, sa 1. Ayan, maghihintay lang tayo ng ilang ayan meron siyang network total power na 500 watts na pumapasok sa ating battery ngayon. Tapos yun namang, inverter natin ay, 13 watts lang ang consumption niya. Bale ayun, 13 watts inverting. Ayan, bale 24/7 na umaandar ito. Sa araw charging, 'pag sa gabi na, discharging na nung mga garden lights at saka nung mga ibang ilaw dun sa sa room na yun. Kaya dito maliwanag sa gabi pagka pati na rin pala yung sinusuplayan dun yung, fish pond na ginawa ko. Kaya yan muna ang update ko ngayon dito sa ating, project na 24 volts, 3 kilowatt na inverter. Ayan, yung dalawang battery. At yun lang mga ka-DIY. Yung next video ko ipapakita ko na yung, connection talaga. Yung, tapos na. Kagaya nito hindi pa 'to, meron pa akong ilalagay insulation pala diyan. Bale ito may insulation na. Ini-spray lang 'yan. Tapos ko-coveran ko niyan. Saka isa pang wall, kakabitan ko ng wall 'yan. Meron yung PVC na wall para diyan, para hindi siya 'pag umuulan na hindi matutunaw o na kasi 'pag tumagal itong kahoy na 'to pang-outdoor din ito, eh. Pero hindi siya palaging nababasa. Kaya kailangan ko rin nung talagang wall na pang weatherproof siya. At, yun lang mga ka-DIY. Subscribe at, maraming salamat.